Hi guys, no, andito tayo sa Luton. Oh, nasa Luton kami. Ito, nadaanan ko si ate. So, tiningnan ko, talagang kailangan natin na lapitan. Dahil, kumain ka na? Hindi pa nga eh. Hindi pa daw siya kumain. Wala pa almusal, wala pa So, okay lang naman sa akin na kahit naka-face mask ka. Wala naman problema yun guys, no? Okay, so, respetuhin natin yung privacy nila. Mahalaga lang naman, sabi ko nga, may mukha man siya sa wala, basta alam kung gutom ang tao, kailangan natin bibigyan, no? So, dito, yun, nasa Luton tayo guys, na daanan natin si ate. Tip, pwede ba namin malaman yung kwento ng buhay mo? Nag-gardening ako sa Samar. Ngayon, pumunta ako ng Luton. 46 years old pa lang ako, nandito na ako. Ngayon, 55 na ako. Magna 9 years na ako dito sa Luton. Na 9 years, no? Pero yung mga 9 years? Oo nga. Na paano yung mata mo? Nasubsob. Nasubsob ka, kawawa naman. So, te, sa pagiging, anong probinsya mo? Samar. Samar. Mas marami ako nakakausap dito na Samar. Oo, marami. Maraming Bisaya dito. Kahit nga yung lalaki nakausap mo, taga doon din yung marami akong nakakausap na Samar eh. So, ano tawag nito? Ilang taon ka na padpad dito sa Luton? 46 pa lang ako nun. 46 ka? Oo. Ngayon, ilang taon ka na? 55. 55. So, in short, 9 years. Ay, tama ba? Oh, 9 years. So, imagine mo yan, no? Ito lang yung pinagana sa buhay mo, gano'n? Oo naman. Wala kang asawa na kasama dito? Meron, kaya lang mahirap na magkwento. Oo. Bakit naman? Alam mo, te, ang pinakamagandang pampabawas sama ng loob minsan, yung mai-share, yung maiyak, bakit, why not? Kasi yung pag-iyak, te, hindi po yun kawalan ng buhay ng tao. Gwardiya ko, tapos tuwing sahod ko, ito, nagko-content ako. Saan yung mga pamilya mo? Ang pamilya ko, te, dito naman yung asawa ko sa Imos, Cavite. Ngayon, nasa General Trias na, lumipat na kami. Tapos yung bahay namin, pinaupahan na lang namin. Tapos, lumipat na kami. Share your blessing pala yun. Hindi naman. Kasi bata pa lang ako, ito na talaga yung gusto ko. Buhay. Yung tumulong. Ako din, kaya lang hindi naman, bakit hindi nagkatotoo? Hindi, ano kasi yan, te. Mayroon kasi mga dahilan. Minsan kasi, ang paggawa kasi ng isang bagay, kailangan sa puso natin. First yun, kahit anong gagawin natin, kailangan ay nag-i-enjoy tayo, gusto natin yung ginagawa natin. At yung hindi tayo, kasi magkaiba kasi yun eh. Kagaya nito, nagko-content ako ng ganito. Kapag nag-content ka ng ganito, ibig sabihin, pag nagbablog ka ng ganito, kapag ginagawa mo siya, kasi may pangarap ka na baka lumago ka, tapos hindi nangyari yon within 5 years, masasaktan ka, ikaw lang din ang kawawa. Ako naman, ang buhay ko, hindi ko maintindihan pa. Maakyat, baba, pero ito pinakalubog kong buhay. Yung parang baba na ako, parang na lang pwede na ako ilibing. Sige, te, ilabas mo yung sama ng loob mo. Huwag ka maiyak. Kaya hindi pa kita nakausap, umiiyak ka na eh. Ano bang problema mo sa buhay, te? Wala lang, ganito lang, simple lang. Pero parang tinakwil na ako ng mga anak ko. Tinakwil ka nila? Ang sama nga nun. Kasi pag umuwi ako sa amin, binibigyan na lang nila ako ng pera, tapos alis na. Alis na? Pero magaganda naman ang buhay nila. Alam mo, te, yung ginagawa nila sa iyo, hindi ko naman kasi actually alam kung ano talagang kwento ng buhay ninyo, no? Basta ang pinaka-importante dante, tayo na magulang, kung yun ang dahilan para magiging maluwag sila sa buhay nila, para wala na silang isipin, tayong magulang, payag tayo dun eh. Payag tayo dun. Pero bilang isang anak, alam ko naman mali ako. May mali kasi. Ano bang naging mali mo, te? Para maunawaan natin. Para ma-advise kita kung ano ba. Mahirap magsalita. Ano talaga eh. Alam mo kasi, te, lahat ng tao ay nagkakamali. Lahat ng tao may problema sa buhay. At tiyak ako sa'yo na yung pagkakamali mo, mas marami pa dyan na baka nga mas mabuting tao ka pa sa akin. Hindi naman. Marami din hindi naman. Iniwan mo ba sila? Sumama ka sa... Hindi naman. Pagkagaling ko ng nagsasama-sama kami noon. 2012. Masaya naman kayo? Masaya kami. Nag-Saudi pa asawa ko. Pero patay na siya. Bakit nakakauwi naman ako? Pero bakit
itong year na to, hindi na ako nakakauwi sa bahay namin. Ay, yun ang tinatanong ko sa sarili ko. Oo. Pag uuwi ako, gusto nila, parang pakaramdam ko, ayaw sasabihin nila, ma, dito ka lang, pero hindi naman. Pakaramdam ko, parang gusto nila, alis na ako. Iba yung ginagawa nila. Iba yung ginagawa nila kaysa sa puso nila. Parang ganon. Yung pakiramdam mo, Mahal nila ako, kaya lang, parang, hindi mo na-feel. oo, yun. Napipil ko, pero kailangan, nasa labas ako. Kailangan nandun sila. Parang, para ako may sakit na lang ang kahawa na hindi pwede. Ilan ba anak mo? 5. 5 Anim. sila. Panganay Alam mo, ko, 38. Nakakalungkot yung gano'n, no? Na may mga anak na gano'n. Pero alam mo ba, te, na naniniwala ka ba? Na kapag tayo tinitakwil ng mga anak natin, hindi tayo yung mawawalan. Hindi, teka lang. Hindi naman niya ako dinatapin na, oh, ganyan. Ibig sabihin, yung bukal sa puso na, sasabihin nila, oh, ma, dito ka lang. Yun na rin yun, te. Yung parang, alam mo, iba kasi pag Oo. magulang, ako, kasi mapagmahal ako sa magulang ko eh. Hindi bali na ako walang makain eh. Hindi bali na kahit sa mga kapatid ko, ganun ako, te. Pero kailangan ko sila minsan Hindi, tiisin. dati, pag umuwi ako sa amin, ma, dito ka lang. Parang gusto-gusto ng puso ko. Ngayon, pag sinabi nilang, ma, dito ka lang, parang yung puso ko, parang gusto nang umalis. Yung sa isip. Ang sinasabi nila doon ka lang. Pero ang nararamdaman mo, parang gusto nila umalis ka. Pero sa tingin ko, may mali eh. Kasi hindi mo maiisip yun. Kapag hindi mo sila nakikitaan ng attitude na paggagalaw, gano'n, pinapakitaan ka ng hindi maganda. Hindi naman. Wala naman. Tama lang. Ay, ikaw lang ang may mali noon. Nag-iisip ka lang ng negative. Pag sinabi ng mga anak ko, hindi ka aalis. Hindi naman ako maalis. Dito ka lang. Tapos bigay agad sila ng pera. Matutulog lang ako. Oo, ba't ka umiyak? Anong dahilan? Kasi ikaw naman pala may kasalanan, ayaw mo naman. Hindi naman. Yung parang ano lang, gusto ko lang mapili. Gusto ko lang mapili sa sarili ko. Alam mo, malaking bagay yan, te. Malaking parte ng buhay ng tao. Yung... Pinangan muna siya ng kuryente. Wala rito. Ay, ito. Ilagay mo ito sa kamay mo. So kaya ka pala umalis eh. Maganda naman pala buhay nila eh, no? Oo, may kaya. Kahit paano, may kaya naman kami. May kaya naman. Nakapagpatapos ako ng college. Tapos nakapagpatapos ako ng grade 11. Tapos, Dishwasher. baka naman sa isip mo lang yun. Hindi, talaga. Nararamdaman mo talaga Itong na. huli kong uwi, talaga, gabi na, talagang nalimpungatan ako, sabi ko, Glenn, sabi ko sa anak kong panganay, sabi ko, uwi, alis na ako, balik na ako ng loto. Dapat ang sasabihin niya, Oo. bakit ka pa aalis lang dito ka na? Oo. Tapos ang sabi ko naman, alis na ako, pengin pera, sabi niya, sandali. Yun lang, wala na. Saan yun? Saan ba sila? Taga Quezon City kami. Quezon lang palang lapit. Kaya ka nga tinatanong kung saan kayo. Alam mo, te, sa tingin ko kulang lang yun yung... Kasi, ang love kasi kailangan, lalo na sa mga anak ka, mas maganda, pakita mo sa kanila yung moral support mo. Kasi hindi naman, ang mga anak kasi, hindi posible yan na itatakwil kanila eh. Maaring, ikaw, pinapakita mo rin sa kanila na mas mahalaga sa'yo yung dito sa labas. Ganun. Baka yun, kung ano yung iniisip mo kasi, Hindi baka... kasi tumira na ako sa amin, 3 buwan inaabot ko. Pagkalipas ng 3 buwan, bumabalik na naman ako dito sa Lotod. Pero ngayon, napipil ko na talaga sa sarili ko, nasa akin ang mali. Alam mo sa'yo yung mali, kasi alam mo kung bakit. Oo, alam Kasi ko parang naman. ikaw ang lumalayo sa kanila. Pero, oo nga. Parang feeling nila, parang mas mahal mo pa yung mga tao na Hindi. hindi mo naman kilala, yung dito sa... Parang mas gusto mo dito. Oh, hindi naman. Kahit feeling ko mas mahal ko dito, pero ibang klase na yung pakitungo nila sa akin. Iba na yung pakitungo. Yun yung kasi, te. Alam mo, nalito kasi una, naka-Christmas ka naman. So, hindi ko na tatanungin yung anong pangalan mo, anong pan mo. Mahalaga lang naman makakausap kita. Kahit na hindi na kita makausap, may pagkain, okay na. Kaso lang, siyempre, ito kasi ginagawa ko to content. Oo, alam ko naman yan. Content bilang isang vlogger. May tungkulin ako din na
mai-maintain ko na may mapapanood yung mga viewer ko. Nakakaunti lang naman. Alam ko naman yan, kaya lang, parang gusto ko rin i-share blessing. Alam ko mali ng pagkatao ko, kaya lang, parang gusto ko i-share yung nangyayari sa akin. Kaya lang, parang mahirap. Huwag ka mahihiyat. Alam mo sa totoo lang, tayong mga mahirap, tayong mga ganitong tao, tayo talaga ang totoong magmamahalan sa kapwa natin. Kasi mababaw yung kalooban natin eh. Unlike sa mga taong lumaki sa pera. Hindi naman natin nila lahat ha. Pero tayong mahirap, tayo ang mas mabilis mataunawa sa kapwa natin mahirap. So hindi ka bawasan yun yung umiyak ka. Alam mo, isang karangalan, pag may kapwa tayong umiyak sa harap natin, karangalan namin. Kasi bakit? Unang-una nagtiwala kayo. Hindi, gusto ko rin naman gusto ko rin i-share kasi kahit paano, ano ba yun, yung parang gusto ko rin i-ano yung sarili ko. Oo, magulo yung mo, isip mo. Hindi naman magulo yung isip ko. Gusto ko lang i-give up na yung sarili ko kung tama ba to o mali yung ginagawa ko. Ano ba yung, ikwento mo sa akin, Day, ano ba yung iniisip mo na tama o mali para ma-advise kita kung anong... Ayong ko. Basta tama na yung binanggit ko na masama loob ng mga anak ko, masama rin loob ko sa kanila. Sige, hindi na kita pilitin doon ha. So basta importante, nakaiyak ka, nabawasan yung sa loobin mo. Nagpipray ka ba? Nagpipray ka palagi? Pinipray mo lagi yun? Oo naman. Oo, Lagi ako natin tandaan nagsisimba. yun. Kasi hindi ako pala simba ha, pero alam ko sa sarili ko. Kasi tayo lang din nakakaalam kung anong laman ng puso natin. Wala na, kahit iba pa, wala na nakakaalam. Tayo lang mismo. So pinaka-importante, hindi naman kasi ako naniniwala ko na ano man katayuan mo sa buhay, hindi yun basihan para maging mabuti sa mata ng Panginoon. Kung ano yung laman ng puso natin. Mas better yun. Tama naman yung sinabi mo. Totoo yan. Kaya dapat talaga maging mabuting tao tayo. Hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Anong tama, anong mali. Yun lang, dalawa lang pagpilian natin. Pero ang iba sa atin, mas pinipili yung mali dahil sa personal na interes. Pero tandaan natin na walang taong nagbabato sa iba pa ng mundo. Yun lang, nakakalungkot lang yung side mo. Kasi ang sakit kasi nun magulang ka, tapos titiisin ka ng anak mo na kami nga, pag pumupunta ang mama ko, nagtatampo pa yung ibang kapatid pag hindi napuntahan. Dalawang beses ako nag-asawa dito. Nung una kong pag-aasawa, kahit hindi naman niya ako pinahihirapan. Ay kami. Pinaalis niya ako bahay. Tapos doon ako natulog sa bus. Ngayon, mga ilang araw, pumunta siya dito, sabi niya, Mama, umuwi ka na, inaapi ka na naman ng asawa. Inaapi ka na naman, te. Alam mo, ito, tatapatin kita, yung sinabi mo na untog ka, hindi ako maniwala. Kasi, yung pula na yan, yung namumula yung mata mo, namamaga yung mata mo, alam kong suntok ng tao yan. Sinuntok ka niya. Yun ba yan kanina? Oo. Gusto ko. Mas bakit mo pipiliin yung ganung tao? Kaya nga, alam naman ng mga anak ko yan. Pero bakit ayaw nila ako tulungan? Bakit ayaw nila ako? Kasi nga, lumalayo ka nga, te. Hindi naman. Bakit ayaw nila ako i-alis sa dapat? Dati, sa asawa ko noon, inaalis nila ako, nagtutulungan nila ako. Oo. Bakit ngayon, bakit hindi nila ako matulungan? Alam ko nandito lang sila sa tabi-tabi. Pero bakit ayaw nila ako i-alis? Alam mo bakit? Kasi gusto kanilang matuto. Gusto kanilang matuto na hindi kasagutan ang mag-asawa ng mag-asawa para ipakita sa kanila na kaya mong buhay. Hindi naman. Bakit? Nakatulong naman ako sa babae yan, nakapag-aral naman siya ng college. Alam mo yung ginagawa sa'yo ng asawa-asawa mo yan. Pwede mo ibarangay yan eh. Alam mo ba yun? Ayaw ko na lang. Masasanay sa'yo yun. Pero ang gusto ko sana sa mga anak ko. Hindi, bago mo isipin yung mga anak mo, bago mo isipin yung tao, paano kung dumating sa punto, te, na napatay ka na niya? Okay lang. Kasi nasa kanila naman nilang mali. Hindi, yun nga yung iniisip ko. Gusto mo kausapin naman yung mga anak mo? Pwede kita samahan, iatid kita. Huwag na. Hindi rin naman pwede. Kasi naawa ako sa sitwasyon mo, gaya nga, ang laki na ng itim na yung mata mo. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pagkain. Kasi Hinuhugbog ka niya. Hindi mo ba tinitiis sa kanya?
Sabi ko na rin naman sa kanya, pero hindi naman nila. Alam mo, te, kung kausapin mo lang yung anak mo ng personal, lalo na ngayon sa sitwasyon mo yan, huwag ka maya. Pumunta ka sigurado tatanggapin ka nila. Kasi imposible yan na ang anak mo makita lang ganyan yung sitwasyon. Binigyan ka ng ganun kasi may pagkakamali din siguro sa'yo na kailangan mo ibaba mo yung pride mo. Hindi sapat yung manalangin ka, hindi sapat yung pumunta ka minsan sa anak mo. Ipakita mo na sincere ka. Kasi kapag Panginoon na yung mag-ano sa'yo, mag-bless sa'yo, gagaling at gagaling ka. Pero bago mo gagawin yon, unahin mo muna yung sarili mo. Pumunta ka sa anak mo. Sayot, gusto nila, obligasyon nila yon. Tapos, humingi ka ng sorry sa mga pagkakamali mo. Lalo na ngayon sitwasyon. Tawa lang. Kunwari lang. Pati ako naiyak sa'yo eh. Kunwari lang naman kwento. Oh, ate, sabi ko nga sa'yo, kapag hindi ka nila tinanggap, bumalik ka. Ayun na nga, joke lang. Ha? Hindi, pag hindi ka nila tinanggap, bumalik ka. Pag hindi ka pa rin, hindi ko sinabing araw-araw at least once a month or once a week, kung kaya once a week, bumalik ka sa kanila. Tapos pag hindi ka nila pa rin kaya tanggapin, bumalik ka pa rin sa kanila. Ganun ba yun? Gagawin mo yun, hindi para sa kanila. Gagawin mo yun para sa sarili mo. Hindi mo na isipin na tanggapin nila ko. Hindi mo na, wag mo na yun. Wala na yun. Wala nang ganun. Gagawin mo yun para sa sarili mo. Tanggapin ka nila o hindi. Kung hindi ka man nila tanggapin, silang mawawalan, hindi ikaw. Kasi binaba mo yung pride mo, mas gusto ng Panginoon yung nagbababa tayo ng pride natin. Hindi yung nagtataas. Naniniwala ka ba doon? Ayaw ko sanang mangyaring ganun. Hindi. Gagawin mo yun, te, kasi mahal mo yung anak mo. Hindi ka papayag na mamatay ka na lang dito, lahat naman tayo mamatay ka na lang dito sa kalyeng to, na nandyan yung sama ng loob mo sa anak mo. Ang bigat nun, hindi ka tatanggapin sa langit. Kasi hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong magbaba ng pride mo. Pero halimbawa lang baba ko yung pride ko. Pwede pa ako doon. Te, ang anak ay anak. Ang anak, kahit kailan hindi mawawala ang pagmamahal sa magulang. Nawawala lang ito dahil minsan sa sama ng loob. Pero hindi ibig sabihin na nawala na talaga. Kumbaga na pagtakpa lang ng sama ng loob. Kasi nga nagsama ng loob sa'yo kasi nag-asawa ka, ano ba naman yung tatay nila, pinalitan mo, pinagpalit mo Hindi dito. patay na. Hindi, kahit na. Masakit yun, te. Sa anak, masakit yun. Porkit ba andito naman kami ng mga anak mo, nasa edad ka na, bakit mo pa kailangan yan? O, di ba? Bakit hindi mo kami kami na lang mahalin mo, mag-focus ka sa amin kasi nasa tamang edad, nadaanan mo na lahat eh. Ano yun, 6 lang? Di ba? O, ngayon, hindi ka nila pinatawad, umuwi ka doon, hindi ka nila pinatawad, balik ka. Once a week mong gawin, kung hindi kaya, once a month, kung hindi pa rin kaya, basta umuwi ka. Pag hindi ka, ate, ito tandaan mo itong sinabi ko, pag hindi ka nila tinanggap, pag nabalitaan nila na wala ka ng buhay, maniwala ka sa akin, abot langit ang paghingi nila ng tawad sa'yo. Kaso lang huli ng lahat. At least ikaw, hindi ka naging kagaya nila. Diba? Ba't mo sila gayahin? Dapat ikaw na magulang, magiging isang magandang halimbawa ka. Na kung kaya nga ni mama ibaba yung pride niya, kasi mahal niya tayo, bakit tayong mga anak hindi? Sige nga, kung titiisin sila dahil sa pride mo, nahiya ka, o sige, nahiya ka, titiisin ko. Namatay ka dito sa pagod, sa gutom, namatay ka dito sa lutom, babalitaan nila, kukunin yung bagay, iiyakan ka nila. Ang paghingi nila ng tawad sa'yo, abot hanggang langit. Papayag ka ba? Parang siguro. Ngayon, Kasi nanay naman ako, wala saan pa ba kami po. O yun nga, te. Ngayon, itakitaan mo sila ng example kung ano ang totoong tao. Ang totoong tao, marunong humingi ng tawad, marunong magpatawad, marunong magtiis. Yun yung pagtitiis, huwag kang mapagod humingi sa kanila ng sorry sa mga pagkakamali. Huwag mong isipin na dahil nga ate, may sakit ka ng ganyan, hindi yun mas kailangan ka nila. Kapag mas mabuting anak, te, pag nalaman nila may sakit ng magulang May nila, kitong. mas lalo silang maawa. Parang ayaw na rin naman nila. Kasi nga, ginajudge mo yung sarili mo, ginajudge mo sila.
Kasi nga, ang paghingi mo ng sorry sa kanila, paghingi mo ng pasensya ay hindi kasi dahil pala hindi siya makauwi dahil sa nahiya siya sa anak niya. Pride lang ito, pride. Kaso lang guys, yun, nakakalungkot. Si ate, nakita ko na talagang, ako, pinipigil ko lang din tumululuwa ko sa kanya kasi ayaw ko na kawaan siya kasi baka lalong manlumo siya. Alam mo kuya, lalo kasi sikat. Bakit? Kasi sa kwento ko parang nakakaiyak na. Hindi sa totoo lang. Kasi alam mo na nagagalit ako sa'yo. Bakit? Alam mo kung bakit? Napakataas ang pride mo. Kasi hindi, ibig sabihin, kaya nga binabaan ko na. Kasi ibang klase na yung nagsalita sa'yo, ibang klase na yung nagkwento. Parang napakataas mo na yan. Diba? Parang ang taas mo na nun na vlogger. Bakit? Wala lang. Kasi marami na ako nakilalang vlogger. Na Ikaw lang pinakamababa. Joke lang. ako lang yung Pinakamababa, mahirap na vlogger. ako lang talaga ang vlogger na pinakamahirap. Oo. Totoo yun kasi guardian ako eh. Kaya nga yun. Pero bakit ko ba ito ginagawa ko? Alam mo ba kung Dahil bakit? para makatulong sa kapwa mo. Hindi lang yun. Bata pa lang ako, gusto ko na talaga ito. O, sinabi mo na rin yun sa akin. Bata ka pa lang, ako din. Oo. Bata pa rin ako, gusto ko na makatulong sa kapwa ko, mahirap. Kasi alam mo tayo kasi sa ayaw at gusto natin, lilisanin natin itong mundong ibabaw na ito. Sa ayaw at gusto natin. Patay din ang lalabas, di ba? So, at ito yung pagkakatao na ito talaga ang pinakagusto kong hinahanap ng mga tao yung kagaya Pero mo. kuya, gusto kong pumasok sa paparehab sana ako. Kaya lang, pag nalaman yung kung halimbawa meron akong sakit, hindi na ako makakalabas. Huwag mong isipin yung mga negative. Ang importante, gumaling ka. Eh kung paano kung hindi na ako gumaling? Ang importante, lumapit ka sa kinaukulan. Una, kay Mayor. Lumapit kay Mayor. Pwede ba ako lumapit kan Lazaro? Oo naman, ano ka ba? Kaya lang, hindi na ako yata Hindi sa ano pa ba? Mayroon tayong government Saan? para sa sakit na ganyan. Saan? Mayroon na ring gamot para doon. Gusto ko sanang gumaling. Ano ba? Parang, kuya, sa totoo lang, parang ang hirap kumilos. Ha? Parang ang hirap kumilos sa kapwa natin, sa kapwa ko tao, o kapwa ko. Ang hirap kumilos. Ang hirap talaga, Oo. Ngayon ko lang nasubukan. Ngayon, ang hirap talaga, alam mo kung bakit? Lalo na yung pinakamahirap, ang first maganda kasi sa'yo, alam mo kung anong pinakamagandang gawin mo? Unang-una, ang pinakamagandang gawin mo, tanggapin mo kung ano yung sakit mo. Tanggap mo naman, Oo, kaya tanggap mo. ayaw ng katawan ko. Ayaw ng katawan mo kasi hindi mo hinahayaan mo. Pwede ka lumapit, pwede ka magtanong-tanong, pwede ka lumapit unang-una sa Mayor's, Mayor's building, di ba? Sa building ng city. Pagdating mo, saan ba kung pwede lumapit mo ganito? Turo ka, bigyan tayo ng address. Kailan ba ako pang gabi ulit? Dati wala nga akong pera, wala nga akong pera. Kaya ngayon na nga, ang hirap-hirap Saan lumapit. ba? Magtanong-tanong ako kung saan pwede natin paano yan. Samahan kita. Talaga? Ha? Pwede? Gagaling ka yan, Manalig ka lang sa Panginoon. Sana nga. Ang pinakadabis mong gawin, tanggapin mo yung sakit mo, kung ano yan. Tapos, yun nga, maghanap tayo kung saan natin pwedeng kapag Sana nga. Hindi mo deserve yan, yung ganyan. Yung saktan ka. Lahat tayo may karapatan. Hindi dahilan para ano pa ba? Lahat tayo dito sa ayaw at gusto natin lilisanin ng mundong ibabaw. Ang pinakadabis mong gawin, papayag ka ba? Iiwan mong mundong to, yung anak mo may sama ng loob sa'yo kasi mas pinili mo dito. At tiyak ako, sigurado ako, kahit hindi mo aminin, sigurado ako na hindi alam ng anak yung sakit mo. Hindi alam, no? Oo. Mas matulungan. Pero kung sila. natawagan ko siya kanina, kasi may kaibigan ako cellphone, may cellphone. Pero kung natawagan niya ako kanina,
Kung sasabi na ako ng totoo, tapos, yun lang. Bukas balikan kita, gusto mo? Samahan kita sa anak mo? Huwag na, ako na lang. Na ayaw mo kasi nahiya ka. Alam mo, te, maling-mali yun. Oo. Kison ka lang eh. Or, umpisaan mo na ngayon. Umuwi ka na ngayon. Huwag na muna. Umuwi na ako eh. Tapos binigyan lang nila ako ng pera. Tapos ito na naman ako uli. Alam nila kung ano nangyayari sa akin. Pero hindi nila alam na may sakit ka. Eh, pag nalaman nila yung sakit mo, maniwala ka sa akin. Parang gano'n. Lalong parang binuhusan ng tubig yun. Kasi isipin nila, anytime pwede si mama mamatay. Papayag ba tayo na ganito na lang? O kailan mo sasabihin pag malala na, yung hindi na kaya? Parang pakiramdam ko. Ha? Parang pakiramdam ko, kasalanan ko rin naman. Nandun na nga tayo sa kasalanan. Lahat ng tao ay nagkakamali. Ganun ba? Lahat ng tao nagkakamali. Pero kung ang tao na yun, husga natin sa pagkakamali niya, wala na ba siyang karapatan magbago? Ang bilis nga eh. Ang taba ko, ang bilis kong pumayat. Mas maganda pa nga minsan yung taong nagkamali kaysa sa taong hindi pa nagkakamali. Kasi yung taong nagkakamali ay natuto na. Eh yung hindi pa nagkamali, hindi pa na naranasan, maaari pang gumawa ng mali yun kasi hindi niya pa nga naranasan. Eh yung sa'yo natuto ka na eh. Natuto na ako, kaya lang, hindi ko alam. Nahihirapan ako mag-isip. Hindi naman. So sa anak niya, ano siya guys, nahiya siya. Oo. Hindi naman, kasi parang down na down ako. Oh, yun nga, pride nga. Ano? Pride nga ang tawag nun, te. Nadadown ka, naliliit ka sa sarili mo. Dahil iniisip mo may sakit Hindi ko ka. kayang tanggapin na Yun nga, kasi iniisip mo may sakit ka, hindi ka binigyan na ako nila. ng Panginoon na ganito. Minsan, te, may dahilan. Binigyan ka na ng ganun para baguhin ka, hindi para pahirapan ka. Ang problema, imbis na dito ka dumaan, lumihis ka eh. Ginamit mo yung binigay niyang pasobo para lumayo dun lalo sa mga anak mo. Instead, binigyan ka na ng ganyan Hindi para... kasi, ang kwento kasi nito, umuwi na ako ng probinsya, talagang dito na talaga ako. Hindi na ako nakikisama sa kanila kasi kung magkasama kami, ang pangit ng buhay nila. Simula nung nawala na ako sa kanila, gumanda buhay nila. Kaya, parang ito na nga talaga. Pero pa talaga na yun na malapag mo sakit mo. Papayag ba na nilisan mo yung mundong ibabaw na ito, tapos naghihinakit sila sa iyo, bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Karapatan namin yun Ayaw mo kasi dahil sa pride mo. Yun lang yun eh. Dahil lang, pride lang talaga yung pinagmulan yan. Wala na kung ano pa. Wala na, sige, sasabihin natin kasi ganito, gano'n. Hindi, isa lang tumbok dyan. Pride mo lang yan. Pride lang yan. Maniwala ka sa akin. Alisin mo yung pride na yan. Kasi pag ganito, ang galit, tampo, lahat na masama. Pag nagsama-sama yan, te, yan ang sisira sa tao. Subukan mo yung pride yan. Tapon mo yan. Hindi. Kasi hindi makakatulong sa atin yan. First move mo dyan, unang-unang kakampi mo anak mo. Sabihin mo sa kanila, tanggap nila o hindi, at least sinabi mo. Kasi karapatan nila yon bilang anak. Ngayon, tiniis nila yon na wala ka sa mundong ibabaw nito. Huwag naman agad-agad sana. Kasi lahat naman tayo, ako mawawala rin. Pag nawala ka na, sinabi mo na ang problema mo, naghingi ka na ng sorry, hindi na ikaw ang mawalan, sila na ang mawalan. Ginawa mo ng side mo eh. Nangihiram na lang ako ng cellphone, tapos Ha? kakausapin ko na lang sila sa cellphone. Yan nga sabi ko sa ito. Huwag mo lang hayaan tumagal pa. Sabi ko sa'yo, bukas babalikan kita. Huwag na Gusto po, mo? huwag na. Hindi, babalikan kita, sasamahan kita sa sinasabi kong center. Saan ba yun? Ha? Saan ba yun? Hindi ko alam. Pero itatanong-tanong ko, isi-search ko sa Google kung saan ba yan. Mayroon tayong PGH, pwede natin lapitan. Ganun. Kung hindi nila alam, wala silang ganon, at least alam nila kung saan pwede Huwag natin. na, huwag mo na akong balikan. Ako na lang bahala. May-pag-share na lang ako sa anak ko. Ayun kaya, basta yung decision mo yan. Total, lagi naman ako dito nagbablog. Puntahan na lang kita kung nandito ka pa ha. Salamat. Wala na akong magagawa. Yun
na, mas pinili mo yun. Basta sana naman, te, kahit anong nangyari sa puso mo, Panginoon naman tatandaan. Sana, lalag mang ibaba sa'yo yun. Ako hindi ako naniniwala na ang taong nagkamali, ang taong nagkasala ay wala ng karapatan or wala ng pag-asang magbago. God bless. Thank you, ah. Thank you din. Thank you din. Nakakaawa ang sitwasyon mo. Sana matuto ka mag-ano. Yung pride lang yan. Maniwala ka sa akin. Mas ano ba yun po? Totoo yan, nakakaawa kasi dapat mas mauuna sila bago sila. Diba? Yes. Hindi yun mauna sila. Dapat ang magulang ang mas mahaba ang pag-unawa, Ayun mas na. mahaba ang pagpasensya. Ipakita natin sa kanila na kaya nila, kaya ni mama magbaba ng pride kahit alam niyang tayong may mali. Wala naman silang mali. Ako rin naman. O lalo na pag alam mong mali ka. Ako pag alam kong may mali ako, mas mabilis ako humingi ng mas mabilis ko ibaba yung pride ko kasi alam kong may mali ako eh. Ha? So kain ka na. Kasi baka mamaya imatayin ka sa Oo, kakayan. marami. Dito pa. Para mamaya mo. Oh, Thank you. Bakit dalawa? para mamaya mo na. Ah, Ha? Thank you ah. thank you. Ay, yung nga pala, yung ano mo. Ay. Sana pagbalik natin okay ka na. Sana nga. Sana yung pag-interview mo sa akin makatulong. Ipag-break ko. Ha? God bless te.